sa DXMU Las Piñas diri sa lungsod sa Maramag. Nako, salamat kaayo no sa kahigayunan pod. Although di ba gikan ka sa pagpahigayon og hatod serbisyo sa barangay. Kuya, asa Yes, dapita po, unsa nga mga services inyong gi-offer dito gikan sa Municipal Health Office? Yes, actually tama na no, gikan ta sa hatod serbisyo sa Barangay San Roque, and we are very much privileged na we have a very active na local government unit diri sa atong lungsod sa Maramag na gipangunahan gyud sa ato ang Alangdong Mayor Honorable Attorney Jose Joel P. Doromal, and of course ang ato ang Vice Mayor na naagi dito po diyang presensya karon adlaw, and then together with si Attorney Bing Lopez, and then together with the other SB members na dito si Kagawad Lorraine Laure and Kagawad Esther Cuadrasal. So in terms of services, tanan gyud serbisyo sa local nato na government unit, from the Municipal Treasurer's Office, Budget Office, Municipal Agriculture's Office, gikan pod sa PSA, LCR, naapod diha ang GLAM, naapod ang PIDAW, naapod ang atong Public Attorney's Office, together with Attorney Rick. And of course, naapod ang atong presensya sa atong Municipal Administrator, Attorney Yuan. And sa atong Municipal Health Office, naapod ang atuwag yung Mabtikon. And of course, ang atong awardee sa AMHOP na 2023 Incorporated, Dr. Evangeline Colinares Revilla, duly represented by Dr. Johnson Ibiza. So in terms sa kanang pagpanerbisyo sa health or ato ang programa nagihatag is mao na to no, natay medical assessment or check-up, then natay vital signs taking, and then napunta tong libre na tuli, napunta sa libre na dental nato na check-up and ibot. And napod ang libre na panghatag sa tambal, so vitamins, maintenances, so very, very helpful o makatabang gid sa atong mga katawhan. And napod ang ato ang mga pagpanerbisyo sa MNOW, so katong mga counseling sa nutrition, na problema sa nutrition, patagaan po nato nag-igo na pagtaga dati LG. Wow, nindot kaayo no. Ubay-ubay gyud ang ato ang mga medical services nga ato ang ginapaambit sa matag barangay. Ikapila na ninyo nga barangay so far ang San Roque? Kung wala ko na sa pati LG, ang San Roque is the 17th barangay. So nabili na lang nato by this coming next week would be Barangay North Poblacion, Barangay South Poblacion, or rather 16th. Kaya napaday ang Barangay Kuya by August 9th. So sorry, okay. North, South, Campuan, and then Barangay Kuya. So paduol na balita sa mga poblacion areas. Yes. Ang Kuya lang ang medyo sa layo, no? Ang Kuya lang dayon ang dito sa layo. Pero anyway, highway man gihapon. Along the highway. Okay, sige. So, basig na sa Katelji, ang nahuman na ang Kuya, ang kuha na to, ang kulang is San Miguel. San Miguel na lang to ang murag nag-postpone or nag-change ang yung schedule. Kung wala ko na sa would be August 9 ang last nato. And now by culmination program ang hatod serbisyo nato sa barangay nga activity? Kung may numduman ako last year at LG, murag naaman siguro kanang murag nato, parang tapok na gamay, pero mostly magod kay nakabisita naman ta sa per barangay. So the services have been rendered at the footstep of each barangay. So nahatag na gyud nga nabisita na gyud na sa atong Landong Mayor ang ato ang each barangay. And kung wala manggaling ang ato ang tanan na mga SB, so it is being duly represented po na po dilang mga staff or even for the office of the Vice Mayor as well. Wow, sige. That's for the hatod serbisyo sa barangay. How about other nato nga mga activities kay for sure, di ba gikan ta nag Nutrition Month o sa pod kaha ang celebration. Sige, Nutrition Month ang activities ko, then the next unsa pa yung mga existing karon nga activities for the whole month of August? For the month of August, ang ako ang kanang nahibalaan for now is kanang sa LGU nato is kaning sa hatod serbisyo. Ang other activities would be the bloodletting activities, which would be some other parts of the barangay nato, later part na sa mga
nasa 27th if I'm not mistaken. And then succeeding na mga adlaw, di lang nako ma-memorize ang kuan natin, Mga pero dates. I would forward lang nako sa imuha, pero duha lang to ka barangay for this August ang atong bloodletting. Bloodletting with ang inyong Yes, partner ana Red Cross. Ang partner nato diri sa tuang activity for the bloodletting would be the BPH, the Bukidnon Provincial Hospital. And napod usahay or na mostly pod karon ang ato ang PHO, so ang ato ang Provincial Health Office. So gipangunahan po na ni Dr. Edmundo Garcia. So napod si Doc diha magtabang og medical assessment. So far, kumusta ang turnout sa ato ang mga ga-donate og blood? Kaya di ba ang bloodletting is mo na siya nga mag-donate kag blood para nga magamit sa mga nanginahanglan og dugo? Yes, Kumusta so far? Actually, so far at LG, sa ako ang nakuyugan dani sa sentro, super sales is ubay-ubay gyud nag-donate. So sa barangay usually is ato ang ginapas is at least 1% of their population. So kung night 3,000, so night 30 man siguro kung ako na mo inana. So at least naka-cover man na nila, and then mostly gid sa barangays is mo-exceed pagidana. And other than that, if naay mga dagko na barangays, dili lang podcast alang pud sila makapag-bloodletting, so usahay balikan pa sila within the year. So pwede ra gid sila makakuan activity. And then ang in terms po sa support sa ato ang non-government organizations or even private companies, so pwede po sila mag-render o bloodletting sa ilahang mga offices or sa ilang area nila. So pwede ra din ta mo assist sa ila or makig-partner. Wow, sige. So, good news na ang pinaka-importante nga ma-appreciate sa ato ang mga katawhan ang pag-donate og blood. In what way mo? Yes. Gapahigayon ba mo og kanang like information drive? Kana bitang para masabtan sa mga katawhan ang importansya sa pagdonar og dugo? Actually, during kanang sa IEC nato is ginagamit din nato halos tanan media platform. So pwede may it be sa atong Facebook or pwede sa Reels or pwede ra pod sa ato ang mga group chats na atong gina-cascade. So we even do kanang ako wag yung ginapaningkamutan na makascade either pwede diya sa imuhang stasyon or sa imong personal na akong gina-PM na ko sa imo, and then ako pong ginakuan kay Kuya Oscar na Basilia ato ang PIO 3 nato sa atong LGU. And then sa ato pong level sa mga barangay gina-inform po nato diretso ang ato ang mga midwives. So kwan gyud ato yung gina-massive na disseminate. And in terms sa kanang IEC, ang importance of donating blood is ginatagan gyud og emphasis, especially if natay kay gayuna na maka-appeal sa mga barangay local health board nato. So gina-invite ta usay, so mo nang time na atong ginapasabot not only the constituents or katong mga stakeholders but as well the barangay captains and also the officials, kay sila man gid ang nag-una sa ilang mga barangay. So dapat sila pod mas nakasabot para sila na din mag-cascade sa information. Oh, pero kani ato ang program, this would be a regular program na, di ba kuya? Every Friday, alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Kita na ang magkauban always diri sa kahanginan. So hopefully, by next Friday, August 9, nanagita din physically present with Dr. Evangeline Revilla. Hopefully, we're looking forward to that. Paningkamutan gid namo. I'm also very much excited and optimistic about this, and we really appreciate for your help na sa in terms sa kaning pag-disseminate nato sa atong health programs, kay very very timely. Yes. Especially karon na rainy season, so daghan gyud mga sakit-sakit manggawas. So salamat gyud kayo aning opportunity. Yes, correct. Good news. Kuan gyud timely nga mag-discuss tag topic like dengue, mangingon ana, mga apil ba ang malaria pag ting-ulan, kuya? Or not necessarily? Malaria. Ang unsa te? Malaria. Ang kasagara gyud is natay kanang acronym na ginatawag usually especially for rainy season. Gikan man sa DOH actually is kanang wild. So we have
katong mga water WILD. So natay mga waterborne diseases. Oh, And then yeah. natay mga influenza-like na mga kanang illnesses. And then ang L is leptospirosis, and then ang letter D is dengue. So ang leptospirosis ay kuya dili na siya na belong sa katong W? Ang leptospirosis, Oo. as per sa katong the cascade sa DOH is under siya sa letter L. Oo. Itagaan O gid sa siya again ang W ang W is waterborne diseases. Waterborne. So, Mga dili- pero waterborne man gyapon ang leptospirosis, no? kay tungod sa iyahang katong mga tai niya or yung mga Oo. ihi nila, Oo. mga rodents and then the vermins or Oo. katong mga So mao to, pero ang tagaan gid siya lain pud na Emphasis. kay because of the kanang severity usahay Yes. if untreated, left untreated, Correct. pwede gid siya makaworsen, makapatay or makakause of kidney failure. Exactly. So dapat di ay katong nahitabo nga baha dito sa Manila, di ba? Nag-remind ang DOH adto nga naay chance gid ako no nga mutaas ang kaso sa leptospirosis. So far ba dinhi sa atoa sa Bukidnon or specifically sa Maramag kay of course ang atong office sa Maramag man nga municipality ga serve. So far kumusta ang cases sa leptospirosis? For now, Ate LG, to be honest, wala gid tay katong konkreto na kaning datos, pero in terms po sa reporting sa barangay level, sa mga BHW and even the midwives kay sa ila magiday na sango, ila din ang i-collate ang information sa ilang tagsa-tag sa kabarangay. Wala pa man po'y inana na gi-report na kani siya leptospirosis or na-check sa mga BPH baka nato na kani caused by leptospirosis. Kay ang chances manggod magka-leptospirosis ka is once you have an open wound and then prolonged exposure nimo sa kaning kato mga flooded area, pero pasalamat nang ta sa Ginoo na ang ato diri sa Maramag murag na pangandaman sa atong local na government na naman tay mga dike na himo, and then in terms sa kanang area na katong murag flood dapit sa sentro or sa kanang poblasyon is murag mo subside man dayon, so wala gid kayo na nato na or na mga cases na recorded. Capable ba ang atong mga hospitals diri sa Maramag to test or to diagnose leptospirosis? Yes, I believe so, Ate LG. Nagi mga kapasidad man, especially if it's a tertiary hospital. So nagid na sa dapat sa ilahang kanang offices or kanang ilang infectious disease na kanang division or section para gid masuta if that is leptospirosis, and like sa atua diri sa atuang rural health unit, naman tay ginatawag na NS1 testing, mo divert ko gamay ganing para to test for the dengue if ang isa ka pasyente is positive ani. So if makuhaan siya ka ng blood sampling and then it would be tested, so ma-advise nato ang pasyente unsay angay buhaton or ma-preempt nato na mo-worsen ang situation sa usa ka pasyente, possible dengue patient. Oh, sige, kay ang dengue is usa man gid siya sa mga sakit nga ma-acquire during rainy season. Diri na ta sa dengue, Yes, kuya. So far naa na ba tay specific nga treatment? Kay di ba sa una pag dengue ipainom lang tubig, basta kay butangan lang siya og liquid, ingon ana. Karon na ba tay specific gyud nga tambal nga makaayo kung nagka-dengue ang atoang kanang pasyente? Pasyente. Okay. So, by far, Ate LG, sa kanang mga pagpanapilan ako na forum or activities sponsored by DOH and even sa mga health updates together with Dr. Revilla and Dr. Maricel Kahayag, wala pagitambal ang kaning dengue na virus or fever. So sad. Mapagid na sa so wala pa man gyud, and bisag monitor ko sa kanang news kana about sa health, wala pa man po gipagawas na balita na nanagid na siya tambal. So ang ato lang gyud diri is ginasunod lang gyud nato atong mga prevention. If you would allow me, katong natay ginatawag nato na enhanced 5S strategy na ginasunod nato sa DOH. So katong una-una gyud na letter S is morning ginatawag nato na search and destroy. So
ang atong munisipyo nagpagawa si Mayor og executive order kung wala pa na sayop is marag 2019 or taud-taud pa na. So nagkuanta, nagpadayon pa na siya municipal wide nato na search and destroy. So kami nag-conduct katong pag on board na ko with LGU is nagsuroy gyud tanan DSI nagkuyog and then per barangay gituyukan. Unsay but pasabot karon dayon. Yes kuya. Unsay but pasabot pag moingon tag search and destroy. Unsay gina-activity nga ginabuhat ana sa mga barangay? Okay, so atong DSI ang mag-spearhead ana together with the rural health na midwives and then kuyog pod nato actually ang kaning human resource nato na mga nurse na deployment program or NDPs or mga nurses sa barangay. So together with the other volunteers mga BHW, so mangita ta og katong possible na breeding ground sa mga dengue carrying mosquito. So asa man sila ganahan mangitlog. So dito sila sa clear stagnant water. So moto kung naay mga clear stagnant water na napunduhan gid sa taud-taud na sa makita na nanay mga kiti-kiti. So kato iyabo, ihuwad kanang sa mga gutter and then kato da yung mga ligid na daan. So especially katong dagko na mga ligid na walay bangag or wala na butang og yuta. So mao gito ganahan ng lamok mangitlog. And then magkuha tag sampling. So we get a sample, ibutang na to sa limpyo na kanang water bottle and then ato ding ipatest diri sa laboratory together with Kuya Tony Marquillo. So pag test na to, we would check if this is nasa Aedes aegypti or Aedes albopictus. So once it's been verified, i-inform din nato to ang household. So tapuko nato tong mga household within that purok and then ato silang i-IEC or educate further about sa kaning kansa dengue. And then moto ang first na murag warning bali at LG kay malugit akong gingon na tay municipal ordinance ani. So pag second time around na makuhaan pa sila og kanang kiti-kiti silang panimalay, then na say corresponding na penalty. And then third time na additional na pod na murag nay amount siya together with a 6 hours na community service with the kanang i-specify ni kapitan kung asa siya manghinlo na. Sige, atong i-emphasize nga ang kuan day no ang lamok nga gadala og virus nga dengue kaning Aedes aegypti nga atong ginatawag. Naa din na sila ga puyo sa limpyo no? Limpyo din nga tubig. Yes. Dili na hugaw nga tubig. Limpyo. So limpyo nga tubig sa giingon pa kanina unya nakakuan siya nakapundo nga limpyo nga tubig. Ayan. Mudungag ko LJ, actually pasagda na to ang kiti-kiti within 3 days time nahimo na siya full blown na lamok or full grown na lamok and then mulupad siya at least mga 300 meters ang iyang radius iyang abot mo nang matingala ta sa isa ka purok na po isa ka buk na igo dito sa pikas purok and then on the other day na po isa. So ang iya pong lifespan maabot siya more or less 1 month. So mo na ang iyang ang mode of transmission pod niya is pwede pod na kaning ang iyang napakan karon wala pa dengue, so napakan sa dengue kiring na lamok or katong may virus and then kung nay lamok mo paak na pod ato mag-transfer na pod sa laing tao, so mo na to na ang isa sa iyang mode of transmission. Agoy. So, dapat yun nga gubaon tong mga punduhanan sa mga lamok nga gadalaog ka ng sakit nga dengue. Ang mga lamok nga Aedes aegypti. Ang timailhan, anak kuya, unsay timailhan sa Aedes aegypti? Di ba na may morabag particular nga species sa lamok? Oo, kanang Aedes aegypti. Pero di ba naaman na kanang muraog na ay mga white strand? White strand ba tawag? Right. So, yes, actually, tama ka, LJ. If makainumdum ka diri dapit sa Buraog, kaning island na to diri sa Maramag, sa sentro, na ay white lines and black. So, maraginana, nasa stripe. And then, dili siya ordinary na lamok kadakon. Dako siya na lamok. And then, nasa powderish na white, if imong bunalan or imong patyon, makita nimo siya na mabinlan ka na residue. So, inana sa kadako na lamok. So, very distinct yun siya sa uban na lamok. Imagine. And then,
Oh, manggawa sila TLG 1 hour after sunrise and then 1 hour before sunset. So mao nang ato ang fogging. Ako'y padayon tong sa 5S at TLG. Oo. Ang second ato is kinahanglan ka mag suot og or mag-secure og kanang mga protective na sanina or equipment, especially okay. pag hapon. So mao tong pwede ka mag long sleeve, pwede ka magpantalon, pero as long as it is white colored lang or light color rather. Yes. So dili ayo tong dark kay ganahan ng lamok og dark colors mo attract siya. And then pwede ta magamit og insect repellent of your choosing. So at least mas safer para sa mga bata kay basig nay uban nay allergic reaction sa ila, so depende na lang pod sa ilang dermatologist or kanang unsay hiyang sa ila. And then ang isa sa ika-third na kanang sa 5S is kinahanglan mo seek early consultation. So unsa may buta sa botana, so kinahanglan magpa-check up ta sa doktor at least 24 hours kanang kung nana gyud nag-persist ang ato ang mga simptomas. So unsa may mga simptomas na possible nagdengue na usa ka pasyente or sa katawo, so mo na nanay hilanat, more than 37 degrees Celsius or 40 usahay mabot. And then napoy rashes, and then napoy headache. O ang uban pud ana TLG is kanang murag nay fatigue sa lawas. And then kumuworsen pa siya, mao na din tong natay hemorrhagic. So murag gasunggo ka or dugo ang imong ilong. Ayun. Nako, sige, that's the third. And the fourth? The fourth and then the S? fourth one, yes, the fourth one is we should support or we support fogging or misting. So wala naman kay taga-fogging karon kay ang ginagamit na sa ato ang DOH na to or ilang tambal na ginahatag is kanang nano-chemicals na ginabutang gyapon nato sa misting machine. So mist na gid sa mugawas, mas isog siya, mas direct gid siya makapatay kay once maigo tong lamok, so pwede gid siya mamatay diha dayon. And then dili pud ta maangay mabalaka if we have domestic animals or kanang mga manok diya sa palibot, kung during misting namo or ang mga tanom-tanom dili ra pud siya makaunsa makadaot. So how about humans? Dili ra safe ra siya sa humans? Ang mist. Safe ra pud siya te. So pero we would advise during sa misting na amo silang ipagawa sa ilang panimalay or sa ilang household, and then amo lang patabunan ang ilahang mga kubertos or any other na mga gamit sa sulod sa balay just to be safe na lang po. Yes. And then ang kwan po dayon ikalima is motong sustained hydration. So kung may tag-sustained hydration, if you would notice pag once ang isa ka pasyente maadto sa hospital, ang ginaturok gyud dayon is dextrose. So the same thing. So sa tuwa wala ka na dextrosan pero you have to take a lot of fluid. So tubig lang yun. Water. And then yes, water, and then para ma-replenish lang ang electrolytes or dili lang gid ka ma-dehydrate ang imong lawas. Okay, murag daghan gid kitag dapat isgutan Kuya Servil, but unfortunately wala na gid kita igong oras. Atong ipadayon ang wild kay naa pa ta sa W ug sa L, leptospirosis, and the wild katubitang waterborne diseases ato pa na ipadayon. Next week hopefully August 9 mag-uban ta kuya para sa ato ang dugang impormasyon. Imo na lang unsa man what to expect next week nga mga topic nato aside sa kato ang gibiyaan karon nga the wild. Actually nagstorya ni Dr. TLG, naka-mention siya na i-appeal po ang chikungunya na case. Napaday na? Okay, kay natay mga cases sa usa ka barangay diri sa atong lungsod na medyo ubay-ubay ang pasyente, pero we were able to cope up man. Ang ato lang is at least nag-cycle og misting man ta kay kung mag-misting man gud ta dili ra man gud ka so pwede ka duha ka tulo depende lang yun sa as the need arises. So dili pud ta mag-indiscriminate misting kay we have a certain protocol na ginasunod man pod. So thank you kayo TLG for this opportunity again and for your time and for your help and for the radio station. Yes, thank you so much ang atong Health Education Promotion Officer Mr. Servil Pantinople sa Municipal Health Office, and of course to Dr. Evangeline Colinares Revilla. Thank you so much kuya, and see you next week August 9. Same time, alas 3 hanggang alas 4. God willing ate. Yes, thank you so much.
O maayong hapon sa tanan. We will go off air after niini atong program. Mag off air una for 15 minutes. Sakto ba to ako nadungog kaganina kang RJ Karen? Then we will be back para sa ato ang pag-broadcast live diri sa DXMU FM. Okay, so thank you so much. O kini na lamang again si LG Iman Aninayon. Hinaot nga nagmabulukhon ang imong